Love stories. Walang magandang maidudulot ang pagiging padalos-dalos. Kaya nga kung kaya nating huminahon ay gawin natin at huwag magpadala ng basta-basta sa ating damdamin. Ikaw kabarangay, marunong ka bang kumalma? Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga kabarangay natin na kagaya kong mahilig ding makinig ng barangay love stories. Sumulat ako sa inyong istasyon para ibahagi ang kakaibang karanasan ko sa buhay. Sana po papadudot sa dulo ng aking kwento ay mapayuhan ninyo ako kung ano ang dapat kong gawin sa sitwasyong kinakaharap ko. Pero bago tayo pumunta doon ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Gab, 33 years old at isang tricycle driver dito sa barangay namin sa Navotas. Masipag naman ako kung tatanungin ninyo ako. Wala ring bisyo, siguro'y umiinom lang paminsan-minsan. Pero hindi ko po yun prioridad. Good boy na maangas ang atake ko. Pero wala naman akong inaagrabyadong tao. May maliit kaming inuupahan sa lugar namin at kasama ko doon ang airpot ko. Kaya lang namatay na siya noong 2023 dahil sa atake sa puso. Sakto, sawi rin ako noon sa pag-ibig dahil naghiwalay kami ng 5 taon kong kinakasama. Wala kaming anak kaya double dead, ika nga. Doble yung sakit, doble yung kirot. Pero pinilit ko pa ring umusad at noong taong ding yon ng 2023 ay may nakilala akong babae na tawagin na lang natin sa pangalang Regine. Nagkagustuhan kami at hindi nagtagal ay nagsama na sa iisang bubong, Papa Dudut. Good morning, bebe ko! Aga mo nagising ah. Pagbangon ko, di na kita katabi kaya hinanap agad kita. Walang good sa morning. May problema ba? Wala naman, pero frustrated lang ako. Bakit? Kasi nag-PT ako kanina pero negative pa rin ang lumabas. Tingnan mo. Tingin nga. Isang guhit lang, 'di ba? Oo nga. Inulit ko pa yan kanina para makasigurado. Kaso pareho lang yung resulta. Akala ko kasi buntis na ako dahil delay yung menstruation ko. Kaya lang kanina dinugo na ako. Lintik talaga. Alam ko na gustong gusto mo nang magka-baby tayo. Pero baka ganun talaga. Anong baka ganun talaga? Na hindi pa pinagkakaloob sa atin kasi di pa to yung tamang panahon. Paano hindi pa to yung tamang panahon? Ilang buwan na tayong nagsasama. Saka malapit na ako mag-30. Gusto ko na magka-baby tayo, Gab. Gusto ko rin naman pero anong magagawa natin? Wala pa talaga. Buti pa yung iba dyan, dali-dali magkaanak pero tayo pinahihirapan pa. Kaya nga. Baka naman ikaw ang may problema, hindi kaya? Paano mo naman nasabi? Naisip ko lang kasi wala rin kayong anak ng dati mong kinakasama. Baka baog ka. Hindi naman siguro. Hindi natin malalaman kung hindi ka magpapatingin. Wala naman sa lahi namin yun eh. Tsaka gastos lang yan. Ang akin lang naman, gusto kong malaman kung mabibigyan mo ba ako ng anak. Kaya nga subukan lang natin ang subukan. Malay mo, isa sa mga araw na to makatsamba tayo. Ewan ko, pero napapagod na ako. Anong napapagod? Saan ka napapagod? Sa pag-asa na mabubuntis pa ako. Hindi lang naman ikaw ang gusto magka-baby dito. Ako rin naman. Matagal ko ng pangarap yun, di ba? Sa katunayan, inggit na rin ako sa mga kasamahan ko sa Toda na may mga anak. Paulit-ulit kong sinasabi na gusto ko na rin maging tatay. Kaya sana wag ka naman sumuko. Subukan pa natin. Pangako, mas gagalingan ko pa yung ano. Yung ano? Yung pangroromansa sa'yo para makabuo na tayo.
Sira ka talaga. Baka kasi kailangan ko lang maging mas mainit sa'yo para sure ball na. Anong sureball? Sigurado na. Saan mo ba napulot yung salitang yan? Doon lang sa mga estudyante na hinahatid ko sa eskwelahan. Naririnig ko yung mga pinag-uusapan tapos ulit-ulit nilang sinasabi yan. At ginaya mo naman. Ikaw talaga. Pinagagaan ko lang yung usapan. Hindi naman mabigat yung usapan natin. Ako lang yung nagpabigat kasi masyado akong naging emosyonal. Ganun siguro talaga pag umasa ka ng husto. Kasalanan to ng menstruation ko. Bakit kasi delay tapos nang bibigla? Pero na-realize ko na tama ka rin naman. Pareho lang tayo na gustong magka-baby. Sinusubukan naman natin eh. Huwag na lang nating sukuan. Sorry kanina, bebe ko. Wala yun. Naiintindihan naman kita kung gustong-gusto man na magka-baby tayo. Oo, at alam ko sa sarili ko na ikaw ang gusto kong maging tatay ng magiging anak natin. Kaya nga gagawin natin ang lahat para magka-baby. Huwag tayo sumuko agad. Sabi nga sa kasabihan, pag may tiyaga, may baby. Pinagsasasabi mo, nilaga kaya yun. Ay, nilaga pala. Ewan ko sa'yo, nawala na yung inis at lungkot ko, napalitan na ng tawa. Ayaw mo nun? Dapat masaya lang tayo kahit pangit nangyayari para di tayo masyadong maapektuhan. Kahit kailan, napaka-positibo mo talaga mag-isip. Oo naman. Kaya dapat ganun ka rin. Huwag ka masyadong magpaka-stress. Tama rin naman. Baka dahil sa stress lalo kong mahirapan magbuntis. Ayoko namang mangyari yun. Hindi mangyayari yun kasi nandito ako para maging payaso mo. Patatawanin kita pag malungkot ka. Pangako yan. Papadudot tubong Karkar City sa Cebu si Regine. Pero noong 2015 ay lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran. Pinapunta raw siya rito ng tiyahin niya para mga tulong, kaya lang nag-migrate na sa abroad ang mga amo nila noong 2021. Bale, umuwi na raw sa Cebu City ang tiya niya, samantalang nagpaiwan naman siya rito sa Maynila para mamasukan ng iba't ibang trabaho. Isa na nga doon yung laundry shop na dati niyang pinapasukan. Kinatagalan ay na-assign siya sa branch na nasa barangay namin na lagi kong nadaraanan kapag namamasada ako. Kahit may tubig at sabong panlaban naman sa inuupahan ko, ay mas pinili ko pa rin magpalaba sa laundry shop na pinagtatrabahuhan ni Regine para pormahan siya. Sakto, pareho kami noong single at naghahanap ng love life. Matagal na rin daw kasi noong huling nagka-boyfriend siya. Noong nagsama na kami sa isang bubong, ay naging sobrang mainit kami sa kama. Gusto na kasi naming magka-baby kaya lang ay parang inaalat naman kami. Lahat yata ng posisyon na nirekomenda ng mga katoda ko para makabuo ay ginawa na namin ni Regine pero bokya. Wala pa rin. Malapit na akong mabaliw noon sa kakaisip na baka ako nga ang may problema. Pero noong December ng parehong taon ay may maagang pamasko sa akin ang kinakasama ko. Bebe ko, gising! Dali, gumising ka dyan! Ha? May sunog? Saan ang sunog? Anong sunog? Sabi mo may sunog! Halika na! Lumabas na tayo sa bahay, dali! Bubuhatin na kita! Hoy, sira ulo ka. Ibaba mo nga ako. Walang sunog. Wala? Oo, wala. May naamoy ka bang sunog? Wala naman, di ba? Wala ring maingay dyan sa labas. Ikaw lang. Grabe ka naman sa ako lang yung maingay. Grabe talaga ako. Sa totoo lang naman. Saka sabi ko, ibaba mo ko. Ay, sorry. Ayan na. Baba na. Bakit mo ba kasi ako binuhat? Syempre, para maligtas kita ng mabilis kung totoo nga may sunog. Wala nga sabing sunog. Saka palagay mo sa akin, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Bebe naman, sorry na. Naalimpungatan lang ako kasi nagsisigaw ka dyan. Sakto, nananaginip pa naman ako ng sunog, kaya ayun. Akala ko totoong buhay na. Huwag ka kasing manood ng mga bayolenteng palabas kaya napapaniginipan mo eh. Ganun ba yon? Oo. Maiba tayo, bebe ko. Bakit ka ba sumigaw kanina? Nataranta tuloy ako. Nataranta rin naman ako noon. Ha? Bakit? Kasi may nangyari. Ano? Kinakabahan naman ako sa'yo. Sira, bakit ka kinakabahan? Siyempre,
Di ko alam kung mabuti o masama ba yung nangyari para magsisigaw ka dyan. Masama lang ba ang pwedeng mangyari? Syempre mabuti to. Good news to, baby! Talaga? Ano yun? Sabihin mo sa akin. Teka lang, kunin ko na lang sa bulsa ko yung... Ayan, Anong gagawin ko dyan sa pregnancy test? kainin mo. Char, malamang titingnan mo. Dali! Tingin nga. Hala, 2 guhit! Oo! Ibig sabihin buntis ka! Ganun na nga! Salamat sa Diyos! Salamat talaga! Uy, bakit ka umiiyak? Siyempre, masaya lang ako. May masaya bang umiiyak? Meron, ako. Hindi ko lang maitawa yung saya ko kaya iniyak ko na lang. Huwag ka nang umiyak, pati ako naiiyak eh. Masayang masaya lang ako kasi sa wakas natupad na yung matagal nating pangarap na magkaanak. Alam ko naman na kumpleto ng pamilya natin at tayo lang ang magkasama pero iba pa rin kapag may baby na tayo. Yun nga eh, paulit-ulit ko rin pinapaalala sa sarili ko na kumpleto na tayo. Nabuo na tayo, magkaroon man tayo ng baby o hindi. Pero syempre, palagi ko pa rin dinarasal na sana bigyan tayo ng Diyos ng anak. Kahit 2 lang o 1. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon, ang mahalaga meron tayong anak na masasabi nating nanggaling sa atin. Hindi na ako maiinggit sa mga kasamahan kong may anak dahil magiging tatay na rin ako. Magiging tatay na rin ako! Hoy, ang hyper mo. Mamaya magtaka mga kapitbahay kung bakit ka sumisigaw dyan. Wala akong pakialam. Gusto ko nga na malaman nila na masaya ako dahil magiging tatay na ako. Grabe, parang gusto kong manlibre ng sakay ngayong araw ah. Anong manlibre? Aba, yan naman ang wag na wag mong gagawin dahil malulugi ka. Saka baka wala tayong panggastos mamaya. Tandaan mo, sa susunod na linggo pa ang sweldo ko. Naku, malilintikan ka talaga sa akin, Gab. Joke lang naman. To talagang bebe ko, nagalit na dyan. Ikaw kasi. Joke nga lang. Siyempre magsisipag ako sa pamamasada ngayong araw para masarap ulam natin mamaya. Anong gusto mong ulam natin mamaya? Parang gusto ni baby ng lechon pork belly. O sige, bibili ako niyan para sa 2 baby ko. Papadudot, hindi ako pinanganak na mayaman, mangingisda lamang ang erpat ko nung nabubuhay pa at nagtitinda lang ng isda sa palengke ang ermat ko. 4 kaming magkakapatid na lalaki at bunso ako. Pero nung nagkahiwalay ang mga magulang namin ay ako ang bukod tanging sumama sa tatay ko. Makitatay na kasi ako bata pa lamang. Kung tatanungin ninyo kung may komunikasyon pa ako sa nanay at mga kapatid ko ay meron pa naman. Kaya nga noong namatay ang airpod ko, pakiramdam ko ay lumiit ang mundo ko. Lalo kong ginustong magkaanak para may makasama naman ako sa buhay ko. Kaso'y naghiwalay naman kami ng dati kong ka-live-in partner. Kaya nga sobrang saya ko noong nabuntis ko na si Regine. Naigo pa nga ang nanalo sa loto dahil magkakaanak na kami. Oo, hindi ako mayaman pero masipag at masikap naman akong tao. Alam ko na makakaya kong itaguyod ang lumalaking pamilya namin ni Regine. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil ginawa niya akong tatay. Simula noon ay lagi na kaming excited ng kinakasama ko sa pagdating ng magiging anak namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tulad ng sinabi ko ay naging masipag at masikap ako sa pagtatrabaho. Ang dating 10 oras ng pamamasada ko ng tricycle ay nadagdagan pa ng ilang oras. Kaya naman malimit namin yung pagtalunan ng kinakasama ko. Noong nasa 2 buwan na kasi ang tiyan niya, ay pinatigil ko na siya sa pagtatrabaho dahil dinugo siya noon at kapwa kami natakot para sa magiging anak namin. Pero ayon sa OB ni Regine ay safe naman ang baby, kaya lang nirekomenda nito na huwag siyang masyadong magkikilos. Dahil sa nangyari. Nasa inuupahan na lang namin ang kinakasama ko at ako na lamang ang nagtrabaho. Tapos nagkaroon din kami ng sistema ni Regine sa bahay araw-araw.
Bago ako umalis para mamasada, ay nilulutuan ko na lamang siya ng pagkain para pagising niya ay kakain na lamang siya. Umuwi rin ako bago magtanghalian na may bitbit na kanin at ulam para sabay na kaming kumain at makumusta ko siya. Kapag hapon naman ay dinadaanan ko siya para abutan ng merienda. Pinakiusapan ko rin ang malapit kong pinsang babae na taga-barangay lang din namin na tignan ang kinakasama ko kapag namamasada ako. Tapos inaabutan ko na lamang siya kahit magkano. Andito na ako! Pakis nga sa magandang bebe ko. Ew, lumayo ka nga sa akin. Bakit mo naman nilamukos nguso ko? Hindi ba halata? Ayoko magpakis. Bantot-bantot mo. Malamang, galing ako sa labas. Nausukan dahil namasada ako pero di naman ako ganun kabantot ah. Sus, hindi raw. Siyempre ilong mo yan, pero mas naniniwala ako sa ilong ko. Bakit ba parang bad mood ang bebe ko? Bad mood talaga ako kasi ang tagal mo na namang umuwi. 9:00 na kaya ng gabi. Ay, sorry naman. Sinipag kasi ako ngayong mamasada. Sinamantala ko na rin gawa ng maraming pasahero. Tsaka konti lang kami ng mga kasamahan ko kasi yung iba may mga trangkaso. Buti na rin yun di sila pumasada para makapagpahinga at gumaling. Pwede bang aga-agahan mo naman ang uwi mo sa susunod? Bakit? Namimiss mo na ako no? Hindi ah. Sus, kunwari ka pa eh. Aminin mo na. Namimiss mo na ang bebe mo. Sige nga, kiss mo ko. Huwag mo ilapit yung mukha mo, susungal-galin kita. Grabe naman ang bayolente. Teka, binigyan ka ba ng ulam ng pinsan ko? Nagabot ako sa kanya ng pera pandagdag sa lulutuin niyang kare-kare kanina. Sabi ko paborito mo yon tapos bigyan na lang tayo. Ay oo, binigyan niya ako kaso naubos ko na. Hindi na kita natirahan, bebe ko. Okay lang yon. Busog na rin naman ako kasi kumain na ako kanina. Talaga? Anong kinain mo at saan ka kumain? Sa palengke. Dumaan ako doon para bumili ng matagal mo ng request na pagkain. Kumain na rin ako doon ng lomi. Na-miss ko eh. Kunin ko lang yung pasulubong ko sa... Ay nako. Naiwan ko pala sa tricycle. Teka, labasin ko lang bago pa kainin ng aso. Sige, sige. Tagal pa ba? Teka lang, andito na. Charan! Pasalubong ko sa'yo, bebe ko. Hala, empanada! Oo, di ba ulit-ulit mo sinabi na gusto mo niyan? Kaso walang nagtitinda niyan sa barangay natin, kaya dumayo pa ako sa may palengke. Buti na lang, meron nagtitinda dun malapit sa lumihan na madalas namin kinakainan ni tatay nung nabubuhay pa siya. Ganun ba? Buti nakahanap ka. Excited na akong kainin to. Teka, ayoko na pala kumain nito. Ha? Bakit naman? Hindi na sariwa eh, baho rin. Paanong di na sariwa kaluluto lang yan? Tsaka di yan mabaho ha? Basta, tingin ko dyan di na sariwa kaya hindi na yan masarap. Ayoko na yan. Baby naman, akala ko gusto mo yan. Gusto ko nga pero nagbago ng isip ko. Nasusuka na ako, makita pa lang yan. Kaya pwede ba ilayo mo na sa akin yan? Ayan, kunin mo tapos itapon mo. Ano? Bakit itatapon? Sayang naman. Ayoko na nga kasi yan. Kakainin ko na lang. Huwag mong kainin, itapon mo sabi. Turo sa akin ng airpot ko, wag magsayang ng pagkain. Patay na airpot mo kaya kasama na rin niyang nailibing yung mga tinuro niya sa'yo. Uy, sobra ka naman. Sobra na akong sobra pero pag hindi mo yan tinapon, dun ka sa tricycle mo matutulog. Ha? Bakit naman? Malamang, maaamoy ko yan sa hininga mo mamaya kaya ayaw kitang katabi. Regine naman, kakainin ko na lang to. Itapon mo sabi. Ay. Sige ka, pag hindi mo yan tinapon, ibig sabihin hindi mo na ako mahal. Hala, saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Itapon mo na sabi yan bago pa kita mapalaya sa harapan ko. Pambihira namang babae to. Kanina lang masaya tapos biglang umiyak. Ngayon naman parang dragon na kulang na lang magbuga ng apoy. Papadudot, pagod na pagod ako noon sa pamamasada nang makatanggap ako ng text message mula kay Regine na pasalubungan ko raw siya ng empanada. Nung nakaraang araw pa niya kasi gustong kumain noon.
Pinaglilihian daw niya. Pero laking dismay ako nang hindi niya nagustuhan ang bitbit ko. Nang hinayang lamang ako dahil pagkain yon. At hinanap ko pa talaga yung kaisa-isang alam ko na nagtitinda noon sa palengke. Nakipagtalo pa nga ako sa tendera kasi gusto ko ay sariwa yung palaman dahil si Regine ang kakain para lang insultuhin niya at hindi siya natuwa noong ibinigay ko na sa kanya. Sa totoo lang, hindi yun ang una't huling insidente na pumalya ako sa mga pagkaing pinaglilihian ng kinakasama ko. Ewan ko ba naman sa panlasa niya pero sinusunod ko naman kung ano ang hilingin niya sa abot ng perang meron ako. Pero habang tumatagal ang paglilihi niya, ay mas nagiging komplikado ang mga pagkain na gusto niyang kainin. Aminado akong naaburido na ako kay Regine pero pinipigilan ko lang ang sarili ko na mapikon dahil grabing magtampo ang buntis. Buti na lamang to the rescue ang katoda at kumpare kong si Ven para payuhan ako. Uy, napapansin ko parang kanina ka pa nakasimangot ah. Sinong di sisimangot? Bago ko umalis ng bahay, nag-away pa kami ni Regine. Tungkol saan naman? Sa ulam na niluto ko. Bale, naggata kasi ako ng isdang tambakol. Kaso nung nakita niya, ayaw daw niya yon kasi pangit daw itsura. Tapos nasusuka raw siya sa gata. Kagabi panay lambing sa akin na magginata ang isda ko ngayong araw. Ayun, aga ko dun sa palengke para bumili ng bagong piga na gata para sariwa. Tapos sasabihin niya ayaw niya, ganito, ganyan. Masarap naman yung luto ko. Nakakapikon na. Oh, easy. Kalma ka lang muna. High blood ka na eh. Sinong di ma-high blood? Sige nga. Dati naman kumakain siya kahit na anong lutuin ko. Pero ngayon parang palala ng palala yung paglilihi niya. Sumesela na siya sa pagkain. Tapos ang sakit niya pa magsalita. Ikaw na rin naman ang may sabi, naglilihi kinakasama mo. Mahirap kaya maglihi. Sabi nga nila mahirap. Pero ganun ba yon? Anong ganun ba yun? Na sobrang hirap pagdating kay Regine. Paano mo nasabi? Nung isang araw nagsabi siya na gusto niya ng suman. Kaya binilan ko. Kaso tinanong saan ko raw binili. Sabi ko sa palengke. Aba, tinapon sa mukha ko. Grabe naman yun. Sinabi mo pa. Ba't daw niya tinapon? Ayaw niya? Oo, ayaw niya. Kasi gusto niya dapat galing sa Antipolo yung suman. Kaya ginawa ko, binilikan namin yung pinagbilhan ko para itanong saan niya binili yung tinda niyang suman. Kaya lang sabi niya sa kainta raw, nalintikan na. Pagkarinig ni Regine, biglang pumalahaw ng iyak at nagdadabog pa uwi. Tapos inutusan ako pumunta sa Antipolo para bumili ng suman dahil mas gusto niya raw yung galing dun. Pabasbasan ko na rin daw ng holy water sa simbahan ng Antipolo para mabiyaya raw yung pagkain. Seryoso ba yan? Seryoso nga. O anong ginawa mo? Pumunta ka nga ng Antipolo? Siyempre hindi. Para lang sa suman mag-aaksaya ako ng pamasahe. Kaso ayun nga, bad trip sa akin si Regine buong araw. Hindi raw siya kakain maghapon kaya nagmakaawa pa ako na wag siyang magpagutom. Kaya lang ang tigas ng bunbunan. Kaya wala na akong nagawa kundi umakyat sa Antipolo para lang bumili ng suman na pinabibili niya. Ayun, sobrang saya pag uwi ko. Ang lapad na ng ngiti na akala mo nanalo sa loto. Ganyan naman talaga yung mga naglilihi lalo na pag nakain na nila yung pinaglilihian nila. Hanggang kailan ba naglilihi ang mga buntis? Yung misis mo ba naglihi rin? Oo naman syempre, pero saglit lang. Doon sa panganay hanggang pangatlo namin, siguro mga 3 buwan. Pero doon sa bunso, inaabot ng 6 na buwan yung paglilihi niya. Ibig sabihin, ganon katagal ko rin titiisin yung paglilihi ni Regine? Pero depende naman sa buntis yun. Kasi yung ate ko, nung pinagbuntis niya yung kambal niya, 9 na buwan siyang naglihi. Kaya grabe rin yung paghihirap ng bayaw ko kasi kakaiba yung trip ng ate ko na kainin. Isipin mo gusto ng spaghetti. Pero dapat luto daw ng tatay namin. Matagal nang patay si tatay. Tapos isang beses gustong kumain ng chicken pastil. Kaso dapat daw gawa ng mga kapatid nating Muslim sa Quiapo. Kasi mas masarap daw. Taga Bicol sila. Anong nangyari? Pumunta ba sila sa Quiapo? Syempre hindi. Ba't pupunta ng Quiapo? Kaya 1 linggo rin di kinibo ng ate ko yung bayaw ko dahil masama ang loob. Pero lumipas din naman yun kasi nagkaroon na siya ng bagong pinaglihian. Alam mo kung ano? Ano? Fried itik. Pero dapat sa Angono raw galing. Ano ba yan?
Napakalayo naman ng mga pagkain na gustong kainin. Naisip ko nga, baka naaaburido lang ate ko sa bahay nila kaya gustong gumala. Hindi lang babaeng nahihirapan pagbuntis at taglihi. Kawawa rin mga asawa at kinakasama nila. Oo, may punto ka, pero payo ko sa'yo pre Tiyagain mo na lang yan. Total, baby nyo rin naman ni Regine yung ipinagbubuntis niya Tsaka 9 na buwan lang naman yan Kapag naipanganak na yung baby nyo, tapos karga-karga mo na sa unang pagkakataon, sinasabi ko sa'yo pre, mapapawi lahat ng pagod mo sa mga binigay mong sakripisyo sa paglilihi ni Regine. Papadudot matalik na kaibigan at parang kapatid na ang turing ko kay Ven. Kilala rin siya ni tatay at siya ang katukatulong ko noong burol at libing ng airpat ko. Karamay ko rin si Ven noong hiniwalayan ako ng una kong kinakasama, taga-Sulsol, at suporta noong umamin akong gusto kong ligawan si Regine. Bukod doon ay inaanak ko ang panganay niya kaya magkumpare rin kami. Idol ko talaga si Ven. Noong hindi pa ako nagkakaanak dahil mabilis niyang nabubuntis ang misis niya. Sa katunayan, naka-4 na siyang anak pero dahil sa hirap ng buhay ay natuto na silang mag-asawa na mag-family planning. Katulad ko ay kayod kalabaw din si Ven para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit na mapagbiro at pilyo ang kumpare kong yon, ay alam kong loyal siya sa kanyang asawa. Wala pa akong nababalitaan na may iba siyang bebot na nagugustuhan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot 5 buwan na noon ang pagbubuntis ni Regine pero naglilihi pa rin siya. At sa bawat araw na ginawa ng Diyos, ay mas pinahirapan ako ng kinakasama ko sa mga pagkain na gusto niyang kainin. Napapailing na lamang ako dahil yung iba doon ay hindi na pagkain. May isang beses na sinabi niya na gusto niya raw kumagat ng hollow block dahil curious daw siya sa lasa nito. May isang beses naman na inutusan niya akong humingi ng ginamit na chalk sa eskwelahan para durugin dahil gusto raw niyang inumin. Siyempre hindi ako pumayag dahil baka mapaano siya kaya inaway niya ako at pinagsalitaan ng masasakit tulad ng walang kwentang kinakasama at kung ano-ano pa. Sa totoo lang ay dumating na ako sa punto ng buhay ko na parang mababaliw na ako. Napatanong na lamang ako sa sarili ko kung ganun ba talaga pagbuntis. Base naman sa kwento ng iba kong kasamahan sa Toda, naglihi rin naman daw ang mga misis nila. Pero hindi naman masyadong kakaiba ang mga pagkain na gusto nilang kainin. Hindi tulad ni Regina talagang masakit sa ulo. Umabot pa nga sa punto na ayaw na niyang kumain dahil sa tampon niya sa akin, na hindi ko na raw maibigay ang pinaglilihian niya. Siyempre nag-aalala naman ako. Dahil baka mapano siya at ang baby namin na nasa sinapupunan niya. Baby ko naman. Mo ko mabebe-bebe ko dyan, masasampal kita. Grabe ka naman. Sasampalin mo pa ako pinagluto na nga kita ng pagkain gusto mo. Ha? Anong niluto mo? Ano pa ba? Di adobong paa ng manok. Pinalambot ko pa yung mga paa ng husto para hindi ka na mahirapan ngumuya. Ayoko niyan. Regine naman. Hindi na nga ako namasada ngayong umaga para lang magluto niyan tapos sasabihin mo ayaw mo? Uy, bakit parang kasalanan ko pa? Sana namasada ka na lang kaysa sumbatan mo ko ng ganyan. Hindi naman kita sinusumbatan. Ang akin lang pinaghirapan kong lutuin yung ulam natin. Tsaka ilang araw ka rin nagsasabi sa akin na mag-adobo ko ng paa ng manok. Tapos ngayon na nandyan na ayaw mo naman bigla kainin? Hirap kasi sa'yo, pinalilipas mo pa ng ilang araw bago mo gawin. Dapat kung kailan ko sabihin, dun mo na agad lutuin. Pwede ba yun? Kung magsabi ka patulog na tayo kaya matik kinabukasan na yun. Basta, ayoko nang niluto mo. May iba na akong gustong kainin. Ano na naman yan? Teka lang, iniisip ko Gab? pa. Masyado ka namang atat. Knock knock.
Oh, Ven! Napadalaw ka. Birthday kasi ng pangalawa ko, tapos ako ay nataasan ni Commander na magluto. Naisip ko na dalaan kayo ng mga ulam na niluto ko bago pa maubos. Kaso wala ka naman kanina sa terminal natin. Sabi ng mga kasama natin dun, di ka raw pumasada. Ganun na nga. Pero plano ko sana mamasada na lang mamayang hapon. Buti pala naisipan kong pumunta rito sa bahay nyo. Pasensya ka na ha. Di ko na kayo naimbitahan sa birthday ng anak ko. Di naman din kasi karamihan yung handa namin. Tamang luto lang para sa pamilya. Oh, ito pare. Kunin mo na. Ay, naku, salamat. Ayos lang naman yun. Nag-abala ka pa. Ikaw pa ba? Tsaka baka sakaling magustuhan ni Regine yung mga niluto ko. Balilit yung paksiw yan, meron ding minudo na walang atay ng baboy. Sabi na kahit hindi mo pa sinasabi kung ano yung niluto mo, amoy na amoy ko na. Tama ako, lechon paksiw nga sa kaminudo. Oo, paborito ni Mrs. tsaka ng mga anak ko kaya ni-request nila. Akin na, dali, kakain na ako. Oh, ayan. Grabe, excited na ako. Salamat ulit, Ben. Buti na lang dumating ka kasi kanina pa talaga ako nagugutom. Ha? Bakit? Di pa ba kayo kumakain? Kakain na nga sana kami bago ka dumating. Kaya lang hindi ko gusto yung ulam na niluto ni Gab. Ganyan ka naman eh. Sumiselan ka na sa pagkain simula nung naglihi ka. Anong sumiselan? Isa talagang ayoko ng luto mo. Hindi na nga masarap tapos madalas pa akong nasusuka. Alangan namang pilitin ko sarili ko na kainin yun. Eh di nagduduwal ako dun sa lababo. Okay lang naman sana na hindi mo kainin kung talagang nasusuka ka. Pero kailangan mo pa ba akong pagsalitaan ng hindi maganda? Kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi mo sa akin at sa luto ko. Hindi mo na naisip na pinaghirapan ko yun. Pakiramdam ko tuloy wala na akong ginawang matino. Ang drama mo naman. Magdadrama talaga ako. Kasi nakakasama ka na ng loob. Gab, uy, teka. Kumalma ka muna. Hirap kumalma eh. Nakakatampo. Buntis si Regine pre, naglilihi siya. Tsaka kung may pagpipilian naman siya, malamang di ka naman niya pahihirapan sa mga pinaglilihian niya. Buti pa si Ven naiintindihan ang hirap naming mga buntis sa paglilihi. Naiintindihan ko rin naman ah. Naiintindihan daw pero kasasabi mo lang na nagtatampo ka. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi mo anak tong dinadala ko ah. Napaka-arte mo, kagigil ka. Papadudot, hindi ko alam kung nakita ng Diyos ang pagmamakaawa ko kay Regine na kumain ng araw na yon. Kaya pinadala niya si Ven sa bahay namin. Sakto na may bitbit itong mga ulam na himalang nagustuhan ng kinakasama ko. Sa katunayan, nilantakan niya ng nilantakan ang mga ulam na dala ng kumpare ko hanggang maubos ito. Kahit na matapos naming magkasagutan ay masaya pa rin ako dahil kumain siya. Simula noon ay lagi nang nagdadala ng ulam sa bahay namin si Ben. Pero kapag hindi ang kumpare ko ang nagluluto ay nalalasahan niyo ni Regine. Kaya ang ending ay hindi na niya kinakain ng ulam na ibinibigay sa amin. Hiyang-hiya ko kay Ben pero sabi niya wala naman daw kaso yon. Masaya siya na nakakatulong na matugunan ang paglilihi ni Regine. Kaso napansin ko na inaraw-araw na niya ang pagdadala ng lutong ulam sa bahay namin. Anytime siya kung magdala. Minsan inaabot niya yon sa akin pag nagkikita kami sa terminal pero madalas ay idinaraan niya sa inuupahan namin ni Regine ang mga ulam para personal na iabot sa kinakasama ko. Isang gabi nagsabi sa akin si Regine na gusto niyang magluto ng espesyal at masarap tapos ay imbitahan ko raw si Ven sa bahay namin para kumain. Pasasalamat daw niya yon sa lahat ng mga lutong ulam na binibigay nito sa kanya. Naisip ko na wala namang masama doon kaya inimbitahan ko si Ven sa bahay namin para magtanghalian. Habang kumakain kami ay napansin ko na sarap ang kumpare ko sa lutong sinigang sa miso ni Regine. Tapos ay nakatitig lamang sa kanyang kinakasama ko na para bang unti-unting naguhugis puso ang mga mata niya. Doon ako biglang nakaramdam ng selos dahil feeling ko ay may sarili silang mundo at hindi ako doon kasama Papa Dudut. Ano yung ginagawa mo?
Nagtitimpla ng kape para kay Ven. Busog na busog daw siya eh. Pampababa lang sana ng kinain. Eh ako, hindi mo ba ako pagtitimpla? Hindi ka naman mahilig sa kape ah. Saka sabi mo, sumasakit tiyan mo pag umiinom ka ng kape kaya nasi-CR ka agad. Oo, pero gusto ko rin magkape. Bakit si Ven lang pinagtitimpla mo? Dapat ako rin. May isang sachet pa doon, timplahin mo kung gusto mo. Bakit ako pagtitimplahin mo? Tapos si Ven pinagtimpla mo? Parang di naman yata patas yun. Paano hindi naging patas yun? Eh may kamay ka naman. Gamitin mo para magtimpla ng kape mo. Tutal, sabi mo gusto mong uminom. Ayoko magtimpla. Gusto ko pagtimpla mo ako kagaya nung kay Ven. At bakit mo gagawin yun? Ano ako, katulong mo? O ayos lang ba kayong dalawa? Lumapit na ako kasi parang kanina ko pa naririnig pangalan ko eh. May problema ba? Wala yun. Anong wala? Meron! Sinabi ngang wala. Saka mahiya ka nga sa kumpare mo, para kang siraulo. Bakit ako mahihiya sa kumpare ko? Eh siya nga dapat ang mahiya kasi mukhang asikasong-asikaso mo siya. Tapos ako etsipwera. Teka, sandali pare. Ano sinasabi mong itsapwera ka? Kunwari ka pandamukol ka. Pero kitang-kita ko na tuwang-tuwa ka habang pinagsisilbihan ka ni Regine kanina. Kung todo puri ka pa sa luto niya na kesyo masarap, ganito, ganyan. Bakit? Noon ka lang ba nakakain ng sinigang sa miso? Akala mo kung sinong kritiko. Di ka nalang ngumuya at lumunok ng tahimik. Ang labo naman nun, Gab. Sobra naman ata yung mga pinagsasabi mo. Ikaw ang sumusobra. Gab, ano ba? Tumigil ka na nga dyan, para ka namang bata eh. Ako pa ngayon ang parang bata. Eh ako kaya kinakasama mo rito. Saglit hindi ko na nasusundan. Ano ba pinupunto mo? Na gusto kong agawin si Regine sa'yo? Oo! Eh tama naman pala tong si Regine eh. Para kang bata akong mag-isip. Suntukan na lang kaya. Tara! Halika! Doon tayo sa labas ng bahay nyo. Babaragin ko yung mukha mo para magtanda ka. Baka ang uso mo paduguin ko. Pwede ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Itong si Gab ang patigilin mo. Wag ako. Nababaliw na ata itong mokong na to eh. Ako pa talaga ang baliw. Eh ikaw nga sip-sip eh. Papasip-sip ko sa yung dugo mo pag pinaputok ko yung uso mo. Gawin mo na yung gagawin mo, dahil pa sinasabi. Ano? Akala ko ba papuputokin mo ang uso ko? O asa na? Simulan mo na. Wala ka pala eh. Pag hindi pa kayo tumigil, magtatawag na ako ng barangay tanod. Sige, gawin mo. Para pag-usapan tayo ng mga tao dyan sa labas. Gagawin ko talaga kasi nakakabwisit ka na. Bakit ba sa akin ka buwisit na buwisit? Ano bang ginawa ko? Nagtanong ka pa talaga, eh ikaw kaya pasimuno ng kaguluhang to. Wala akong ginagawang masama. Anong wala? Dinamay mo ako sa selos mo tapos sasabihin mo na wala kang ginagawang masama? Bobo ka ba? Sinong di magsiselos? Eh kung todo asikaso sa yung kinakasama ko. Tapos ikaw naman hinahayaan mo lang. Grabe. Hindi ganyan pagkakakilala ko sa'yo, Ven. Hoy, para sabihin ko sa'yo, pamilyado na akong tao. Loyal ako sa misis ko. Isa pa, di ko naman type tong si Regine eh. Hindi rin naman kita type, no? Mabuti na yung ganon, nagkakaintindihan tayo. Itong si Gab kasi parang tanga, masyadong malisyoso. Makaalis na nga. Nasira na ang araw ko dahil sa inyong dalawa. Inimbitahan niyo ako rito tapos nadamay niyo ako sa mga kabalbalan niyo. Araw mo pa nasira eh, nakikain ka na nga. Manahimik ka na sabi, Gab! Alam mo, kasalanan mo to eh. Tama si Ven, masyado kang malisyoso. Wala naman kaming ginagawang masama pero kung ano-anong nasa isip mo, baka nakakalimutan mo. Kumpare mo yung taong yun. Kaibigan mo rin at para ng kapatid ang turing mo. Ikaw pa nga may sabi nun, di ba? Lagi mo pang binibida pero anong ginawa mo? Nang dahil sa selos mo na wala sa lugar, eh sinira mo na yung pagkakaibigan nyo. Nakakainis ka talaga? Papadudot matapos mag-walk out ni Regine para magpalamig ng ulo, ay nakapag-isip-isip ako ng mabuti. Doon ko na na-realize na masyado nga akong naging malisyoso at nagpadala kaagad sa bugso ng damdamin. Grabe ang pagsisisi ko matapos kong mapagtanto na tama nga ang kinakasama ko dahil sinira ko ang pagkakaibigan namin ni Ven. Simula ng araw na yon ay hindi na ako kinausap ng kumpare ko kahit na nagkikita kami sa terminal ng tricycle. Hindi nagtagal ay nagkabati naman kami ni Regine. Hindi pa rin nawala ang paglilihi niya hanggang makapanganak siya pero masasabi ko naman na hindi niya ako masyadong pinahirapan sa mga pagkain na gusto niyang kainin. Nagkausap din kami ng masinsina na tumingi siya ng tawad sa akin dahil masyado niya akong napahirapan sa paglilihi niya. Hindi raw niya yon sinasadya. Nagsorry din ako sa kanya dahil sa pagdududa ko sa pagmamahal niya sa akin.
Kaya nga bago may panganak ang baby namin, ay nagkapatawaran na kami. Kaya lang hanggang ngayon ay inuusig pa rin ako ng konsensya tungkol sa ginawa at mga sinabi ko kay Ven. Gusto kong mag-sorry sa kanya pero nahihiya ako. May pagka-ma-pride din kasi ako. Pero ayoko namang habang buhay na hindi maging maayos ang relasyon namin bilang magkumpare at magkaibigan. Kaya sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Kakausapin ko na ba si Ven at magsusorry ako o hahayaan ko na lamang na lumipas ang mga nangyari? Maraming salamat po, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko sa Barangay Love Stories. Malaking bagay sa akin ang maipapayo ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Gab. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Love stories. Mahirap pumasok sa isang relasyon na puro limitasyon ang nangingibabaw. Pwedeng pagsimulan nyo ng madalas na pag-aaway at hindi pagkakaunawaan. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan ka dapat kakapit sa relasyon na walang kasiguraduhan? Ang sabi nila, dapat daw ay palagi tayong malaya na i-express ang pagmamahal na nararamdaman natin. Hindi dapat nabibigyan ng limitasyon ng bawat galaw pagdating sa isang relasyon. Pero paano nga kung may sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin at kailangan na lang nating sumunod sa kung saan patungo ang relasyon na meron tayo? Hanggang kailan nga ba tayo dapat maniwala sa salitang pagmamahal? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maylene, 32 years old at nagtatrabaho bilang internal auditor sa isang kumpanya dito sa Alabang. Matagal na akong avid listener ng Barangay LS 97.1 at etong programa ninyo talaga ang pinaka-paborito ko sa lahat. May mga kwento ng buhay kasi kayong ine-ere na minsan ay nakaka-relate ako. Tapos ay naiiyak pa ako sa madramang parte. Mababaw din kasi ang luha ko at gustong gusto ko rin ang mga payo na ibinibigay ninyo sa inyong mga letter sender. Kaya naman kayo rin talaga ang naisipan kong sulatan para kwentuhan at hinga ng payo tungkol sa problema ko sa buhay. Pangalawa ako sa 5 magkakapatid at maagang nag-asawa ang panganay na kapatid namin. Kaya hindi niya natapos ang kolehiyo. Ako naman nang magsimula sa college hanggang sa makapagtapos ay walang ibang inisip kung hindi ang responsibilidad ko bilang breadwinner ng pamilya. Wala na kasi akong tatay at ang nanay ko naman ay nagtatrabaho sa isang factory ng soft drinks kaya hindi rin ganong kalaki ang kinikita niya. Nang makapagtrabaho na nga ako ay masyado akong nag-focus sa career at responsibilidad ko. Mabuti na lamang at naging maayos ang lahat sa pamilya namin hanggang sa napagtapos ko na ang 2 ko pang kapatid. Tinutulungan na rin nila ako noon sa mga gastusin sa bahay pati na rin sa pag-aaral ng bunso naming kapatid. Nang ma-promote ako sa trabaho at kinailangan ng magtrabaho at ma-assign sa ibang lugar ay umupa ako ng apartment na malapit sa opisina namin, Papa Dudut. Ay, ang tagal namang iserve ng in-order kong pagkain. Nagugutom na ako. Sana pala sa ibang restaurant na lang ako nag-dine-in, hindi dito. Maylene? Noah? Nakakatuwa, nakita kita dito.
Kumusta ka na? Ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang din naman ako. Pwede bang makishare ng table sa'yo? O may hinihintay ka na kasama? Wala naman akong ibang kasama. Okay lang na mag-share tayo ng table. Salamat. Upo na ako Grabe. Ang tagal na rin mula nung huli tayo nagkita. Oo nga eh. Pagka-graduate natin ng college, nawalan na rin ako ng balita sa'yo. Nagtrabaho din kasi ako abroad. 6 na buwan lang pagkatapos ng graduation natin. Ang bilis lang din kasi nasikaso ng mga papeles ko kaya nakaalis kaagad ako ng bansa. Talaga? Gano'ng katagal ka nagtrabaho sa abroad? Saglit lang din naman, mga 3 taon lang. Pagkatapos ng kontrata ko, hindi na ako nag-renew. Ang hirap din kasi magtrabaho sa ibang bansa eh. Hindi ko kinaya yung pagiging homesick ko nun. Kahit siguro ako mapapauwi na maaga pag sinubukan ko magtrabaho abroad. Ang hirap kaya na malayo sa pamilya na matagal. Buti sana ko nasa ibang probinsya dito sa Pilipinas eh. Kapag may emergency at kailangan mo silang puntahan, hindi ka masyado mahihirapan. Kaya nga hindi na talaga ako nag-renew ng kontrata ko. Pero maiba ako. Ang laki na talaga ng pinagbago mo ngayon ha. Mas lalo kang gumanda. Uy, hindi naman. Grabe ka ha. Ikaw naman, bolero ka pa rin hanggang ngayon. Alam mo naman na hindi ako bolero. Oo, alam ko. Pero ikaw din naman, ang laki na rin ng pinagbago mo. Hindi na ikaw yung patpati na Noah na kilala ko dati. Medyo na-addict din kasi ako sa pag-workout lalo na nung nagtatrabaho pa ako sa ibang bansa. Yun bali yung ginagawa ko kapag nai-stress ako o kaya na-homesick. Hanggang ngayon, kahit dito na ako sa Pilipinas nagtatrabaho, hindi na nawala yung workout routine ko. Nice! Ang ganda talaga ng resulta sa katawan mo. Salamat. Malaki rin talaga yung naitulong ng workout sa akin lalo na nung mga panahon na nung kakahiwalay pa lang natin. Sorry Noah. Hindi rin naman naging madali sa akin yung hiwalayan natin eh. Matagal naman nang nangyari yun, tsaka mas naiintindihan ko na lahat ngayon na hindi na tayo mga estudyante. Ay, teka, bakit nga pala mag-isa ka ngayon dito sa restaurant? May kasama talaga dapat ako kaya lang hindi niya ako sinipot. Boyfriend mo? Naku hindi, wala akong boyfriend. Kaibigan ko kasama sa opisina. Ikaw, may kasama ka ngayon? Wala rin akong kasama na darating ngayon. Okay, mag-isa ka rin. Pero girlfriend meron? Wala akong girlfriend. Huwag kang mag-alala, single ako. Kaya walang mga away sa'yo kahit sino pang makakita sa ating dalawa dito sa resto. Papadudot ng makapagtapos ng pag-aaral ang 2 kapatid ko at nakakatulong na sila sa mga gastusin sa bahay, doon na nagsimulang gumaan kahit paano ang buhay namin. Hindi na nga rin namin noon pinagtatrabaho sa factory si nanay kasi minsan na siyang inatake ng mild stroke sa trabaho. Mabuti na lamang at naisugod kaagad siya sa ospital at mabilis siyang nakarecover. Matapos nga po ang insidente ay nagkasundo kami. Nasa bahay na lamang siya. At nang magsimula na nga na gumaan ang buhay namin ay doon ko naisip na siguro'y oras na para sarili ko naman ang maging masaya. Si Noah nga pala ang first love ko. Pareho naming first time na pumasok noon sa isang relasyon. Magkaklase kami sa isang minor subject noong second year college hanggang sa maging magkaibigan kami. At naging magkaibigan. Kaya lang ay naghiwalay kami sa pagtungtong namin ng 4th year dahil sa stress ako sa pag-aaral at part-time job ko. Habang nag-aaral kasi ay sinasabay ko na ang mag-part-time na trabaho sa isang maliit na opisina sa amin bilang encoder. Pakiramdam ko noon ay hindi na ako nagiging fair sa relasyon namin dahil nawawala na ako ng time kay Noah. Kaya naman binitawan ko na siya. Wala talaga kaming naging maayos na closure dahil ayaw niyang tanggapin ang pakikipag-break ko sa kanya noon. Hanggang sa napagod na lamang din siya na habulin, suyuin at subukan na ayusin ang natapos naming relasyon noon. Pero sa muli naming pagkikita pagkatapos ng ilang taon ay nagsimula ang pagbalik ng closeness namin sa pamamagitan ng pagchat-chat at tawagan sa isa't isa. At sa kabila nga ng nalaman ko tungkol sa kanya ay hinayaan ko pa rin na muli siyang pumasok sa buhay ko. Inamin
kasi sa akin ni Noah na may anak na siya at kasal siya sa nanay nito pero 2 taon na raw silang magkahiwalay. Papa Dudut. Uy, Maylin. Thank you sa pagsama mo sa akin na mag-grocery ngayon ha. Wala yun. Hindi rin naman ako busy kaya okay lang na samahan kita dito. Wala ba kayong lakad ngayon ng boylet mo? Ha? Sinong tinutukoy mo? Ito naman maang-maangan. Kunwari pa to. Isa lang naman yung boylet mo na lagi mong kinukwento sa akin. Yung first and last ex-boyfriend mo, girl. Ah, si Noah. Siya nga, wala nang iba. So, bakit hindi nga kayo magkasama ngayon? Kasi di ba kapag weekend, lagi kayong may lakad? May ibang lakad siya ngayon. Kapag ganitong unang linggo ng buwan, busy talaga siya sa family niya. Oh, I see. Pero, boyfriend mo na ba siya? Naku, hindi pa no. Oh, hindi nga. Hindi pa pero malapit na? Hindi ko alam. Pa-demure ka pa dyan. Alam ko naman kung saan papunta yung ligawan na yan. Pero mukha naman siyang mabait sa picture at sa mga kwento mo. Ang tanong, mahal mo na ba ulit? Ang showbiz ang tanong mo ah. Ganun talaga. Kaibigan mo ako eh. Ay, teka. Di ba boylet mo yon? Ha? Nasaan? Ayun no. Nasa malapit sa cashier. Si Noah nga. Tara, lapitan natin. Noah! Oh, Maylin. Anong ginagawa mo rito? Sinamahan ko si Jello na mag-grocery dito. Ito nga pala, siya yung kaibigan at office mate na kinukwento ko sa'yo. Jello, si Noah nga pala. Hi Noah. Ang gwapo mo pala sa personal. Salamat. Ano palang ginagawa mo dito? Bumili lang ako ng ice cream kasi nag-request yung anak ko. Kasama niya si nanay sa parking nitong grocery. Hinihintay nila ako. Talaga? Nandyan lang sila sa parking? Oo, pauwi na rin dapat kami kaso nakalimutan naming isama tong ice cream sa mga pinamili namin kanina. Kaya ako na lang yung bumalik para bumili. Maylin, mauna na ako ha. Baka naiinip na sina Jillian tsaka si nanay sa kotse. Okay sige. Ingat kayo pa uwi. Salamat. Tawagan na lang kita mamaya. Bye. Sige Jello, alis na ako. Ingat kayo! Girl, may anak na pala boylet mo? Ay, oo. Hindi ko pala nakwento sa'yo yung tungkol doon. Pero matagal na silang hiwalay nung nanay nung bata. Hindi naman siguro sila kasal, no? Kasal. Kasal pero annulled na yung kasal, tama? Hindi. Hindi pa. Nako, ibig sabihin pala, magiging kabit ka lang ng boylet mo kapag sinagot mo siya. Uy, grabe ka, hindi naman. Matagal naman na silang hiwalay ng babae. Nag-uusap na lang sila tungkol sa bata. Pero kasal pa rin siya, girl. Kaya real talk lang ha, magiging kabit ka pa rin niya. Bakit daw hindi pa sila nagpapaanal? Sinubukan nila kaya lang, hindi rin inapprove sa korte. Kasi wala raw sapat na dahilan para mapawalang bisa ang kasal nila. Naglabas na nga raw sila na malaking pera nun pero nasayang lang. Kaya hindi na nila muna prioritize ang tungkol sa pagpoproseso ng annulment. Ang hirap din pala ng sitwasyon mo. Kahit maging boyfriend mo na siya, hindi mo pa masasabi na sa'yo lang talaga siya. Kasi nakatali pa rin siya sa kasal nila nung nanay ng anak niya. Kaya, sorry ha. Pero sa mata ng iba, lalo na sa mga taong nakakakilala sa kanya, magiging kabit ka lang talaga ni Noah. Papa Dudut, ikinasal si Noah sa ex-wife niyang si Faye noong ipinagbubuntis pa lamang nito ang anak nila bago pa man siya umalis ng bansa noon para magtrabaho. Ang sabi niya, 2 buwan pa lamang silang magkarelasyon nang mabuntis niya ito kaya wala na siyang nagawa nang ipakasal silang dalawa ng mga magulang nila. Pero nang bumalik si Noah sa Pilipinas at muli silang nagsama bilang mag-asawa ay 2 taon lang ang itinagal noon. Noong naramdaman nilang dapat nang tapusin ang namamagitan sa kanila. Hindi raw kasi talaga sila magkasundo kaya nagdesisyon na silang maghiwalay.
Pagkatapos nga ng ilang pagchat-chat at tawagan na ginawa namin nila Noah ay nagkasundo kaming magkita o sabihin na nating mag-date. Sa unang date namin, Papa Dudut, ay puro tungkol sa nakaraan ang napagkwentuhan naming dalawa. Hanggang sa napunta nga sa natapos naming relasyon. Sinabi ni Noah na hanggang sa mga oras na yon ay mahal niya pa rin ako. At ako raw ang first love niya. Humingi siya ng isa pang pagkakataon para sa aming dalawa at sinabi ko naman na handa akong ibigay yon. Pero wag muna kaming magmadali. Marami na rin ang nagbago sa aming dalawa sa muling pagtatagpo ng landas namin, Papa Dudut. Pero nang bigyan ko ng pagkakataon na muli naming makilala ang bagong version ng isa't isa, alam ko na hindi yon magiging madali para sa amin. Lalo na nga, Papa Dudut, at kahit hiwalay na si Noah sa nanay ng anak niya, nananatili pa rin siyang nakatali dito dahil hindi pa napapawalang bisa ang kasal nilang dalawa ng mga panahong yon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nagtagal, Papa Dudut, tuluyan ko nang muling binigyan ng isang pagkakataon ang naputol naming relasyon ni Noah. Naging porsigido rin kasi siya sa panliligaw niya sa akin at nanumbalik din lahat ng kilig at pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya noon. Hindi ko na ipinagdamot pa ang second chance sa aming dalawa at pakiramdam ko noon ay hindi ko yon pinagsisisihan dahil palaging pinaparamdam ni Noah sa akin ang pagmamahal niya. Ma-effort din siyang boyfriend kasi kahit magkaiba kami ng schedule at rest day sa trabaho ay gumagawa siya ng paraan para matuloy ang date naming dalawa. Pinupuntahan niya ako sa place ko o kaya ay sa opisina pagkatapos ng trabaho niya. Magkasama din kami palagi kapag off niya sa trabaho at madalas na nagmo-movie marathon lang kami sa bahay. Pagkalipas nga ng ilang buwan sa relasyon namin ay nagdesisyon kami ni Noah na magsama sa isang apartment na parehong malapit sa pinagtatrabahuhan namin, Papa Dudut. Ang konti lang pala ng dala mong gamit dito sa nilipatan yung bahay ni Noah. Hindi naman kalakihan tong titirhan namin, kaya hindi na ako masyado nagdala ng maraming gamit. Uy, malaki na ang bahay na to para sa 2 tao, no? May second floor at terrace pa. Tapos ang luwag pa ng garahe sa labas. Ang swerte nga namin eh, kasi ang mura lang ng upa rito. Balik kakilala ni Noah yung may-ari nito na nakatira na ngayon sa ibang bansa. Kaya sa rawalan tumira at pamahayan pa ng mga kung ano-ano, pinaupan na lang sa amin para maalagaan na rin. Ang swerte nyo nga. Sakto na to sa inyo kahit magkaanak pa kayo ng 5. Anong anak ang pinagsasasabi mo? 5 pa talaga ah? Girl, magsasama na kayo sa iisang bahay na parang mag-asawa ng boyfriend mo. Kaya hindi imposible na mangyari yun. Pero wala pa naman yun sa plano namin eh. Ni hindi nga namin yung pinag-uusapan. Matanong ko lang, gumagamit ba kayo ng proteksyon kapag, alam mo na? Madalas oo, pero may mga oras na hindi. Kita mo na? Kaya posible pa rin na makabuo kayo, lalo na ngayon na magsasama na kayong dalawa. Kung mangyari man yun, wala naman ako nakikitang masama. Sabi mo nga, magsasama na kami na para mag-asawa. Magsasama na kayo na parang mag-asawa kahit alam natin na may asawa pa rin siyang iba. Jello? Mapupunta na naman ba sa topic na yun yung usapan? Sabi ko naman sa'yo matagal na silang hiwalay ni Faye. Hindi lang talaga nila priority na i-process ang annulment sa ngayon. Hindi sa ayaw nilang mapawalang bisa yung kasal nila. Ayaw lang muna nila maglabas ng malaking pera. Sorry na open ko pa ulit yung tungkol doon. Sa totoo lang kasi, ako yung medyo nahihirapan sa sitwasyon mo kaya ayun, di ko mapigilan sarili ko na magsalita tungkol doon. Maiba ako, kumusta ba kayo ng anak ni Noah? Hindi ko pa nakikilala o nakikita ng personal yung anak niya, pati yung nanay niya. Ano? Talaga ba?
Oo. Girl, halos 1 taon na kayo ng boyfriend mo at eto na nga, magsasama na kayo pero hindi ka pa niya na ipapakilala sa pamilya niya? Ay, oo nga. Paulit-ulit. Sorry naman, nagulat lang talaga ako. Akala ko may meet and greet with the fam nang naganap. Hindi naman na kasi kayo mga bata para hindi ka pa niya ipakilala sa pamilya niya. Wala pa nga nangyayari na ganun kasi ang sabi niya, ayaw pa raw ni Faye na may makilalang ibang babae ang anak nila. Ayaw niya kasi umaasa pa siya magkakabalikan pa sila ni Noah? Hindi naman sa ganun. Siguro kasi ayaw niya lang mabigla yung bata. Kung si Noah lang ang masusunod, matagal na raw niya akong gustong ipakilala sa anak niya. Pero syempre, bilang respeto sa nanay ng bata, nagkasundo sila na wag na lang muna. Bakit naman kahit sa nanay ni Noah hindi ka pa maipakilala? Conservative at religious kasi yung nanay niya. Tsaka hanggang ngayon, umaasa pa rin na magkakabalikan pa sina Noah at ex-wife niya. Naniniwala daw siya na ang 2 taong pinagbuklod ng simbahan hindi kailanman dapat na paghiwalayan ng sinumang tao o anumang dahilan. Grabe girl, ako ang nahihirapan sa sitwasyon mo. Pero alam ko naman na masaya ka at sigurado ako na mahal ka ni Noah. Kaya susuportahan ko pa rin mga desisyon na ginagawa mo para sa ikagaganda ng relasyon nyo. Papadudot, buo naman talaga ang desisyon ko noon sa pagpayag ko na magsama na kami sa isang bubong ni Noah. Alam ko kasi na doon namin mas lalong makikilala ang isa't isa tapos ay seryoso na rin talaga ako sa relasyon naming dalawa. Nasa tamang edad na rin kami para gumawa ng ganong desisyon kaya wala akong nakikitang kahit na anong problema. Isa pa ay malapit talaga yung kinuha naming bahay sa mga trabaho namin. Nung umpisa ay nanibago ako noong magsama kami ni Noah. Ang laki din ng adjustment sa part ko kasi kahit paano, nagbibigay pa rin ako ng panggastos kina nanay noon. Si Noah din ay regular na nagbibigay ng sustento sa dati niyang asawa para sa anak nila. Umuwi din siya sa bahay ng nanay niya tuwing unang linggo ng buwan at 1 linggo siyang nananatili doon kasama ang anak niya. Pero hindi naman kasama ang dati niyang asawa doon dahil may sarili na itong bahay sa natitirang 3 linggo sa 1 buwan. Yon ang oras na sa akin siya at ako lang ang kasama ni Noah. Ganon ang naging setup namin, Papa Dudut. Ang bango naman ng naaamoy ko. Be, nakauwi ka na pala. Sorry kung medyo na-late ako ha. Na-traffic na naman ako. Okay lang. Friday kasi ngayon kaya traffic talaga. Mabuti na nga lang rest day ko tuwing Biyernes. Kaya hindi ko na-experience yung ganyan traffic. Naiinggit nga ako sa rest day mo eh. Friday at Saturday. Sana nga hindi na magbagong schedule ko hanggang katapusan ng taon eh. Ang hirap pa naman mag-adjust ng gising kapag biglang nagpalit. Hindi na magbabago yan. Sure ako hanggang matapos ang taon, same pa rin sked mo. Tsaka di ba sabi mo, kapag maganda ang performance mo sa trabaho, mas nauuna ka makapili ng magiging schedule ng shift mo? Oo, ganun nga ang setup sa amin. Pero may mga pagkakataon din na nauunahan ako ng ibang may mas magandang performance at attendance sa trabaho. Ah, maupo ka na pala dyan. Patapos na rin ako dito sa niluluto kong chicken and pork adobo. Sabi ko na favorite ko yung naaamoy ko eh. Masisira na naman diet ko nito. Di ba ang usapan tuwing Biyernes walang magda-diet? Ay, oo nga pala. Babawiin ko na lang sa workout ko to bukas bago ako pumasok sa trabaho. Upo na ako ah. Sige lang. Napagod ako sa pagdadrive kanina. Kumuha ka na rin ng kanin mo kasi mainit-init pa yan. Yun, mapaparami talaga kain ko nito. Ready na tong adobo. Ilalagay ko na dyan sa mesa. Lalo akong nagugutom, partida ha. Amoy pa lang yan ang adobo mo. Siguraduhin mo lang na itataob mo yung kaldera natin ha. Sinarapan ko talaga tong luto ko. Salamat be ha. Buti na lang konti lang kinain ko nung lunch namin kanina. Pero be, hindi talaga ako makaget over. Amoy pa lang kasi talaga nitong niluto mo, alam kong sobrang sarap na eh.
Ikaw kaya ang reyna pagdating sa chicken and pork adobo? Tuwing nagluluto kasi ako, lagi kong nilalagyan ng secret ingredient. Ano bang secret ingredient ang nilalagay mo, be? 2 galon ng 100% na pagmamahal ko. Kaya naman pala sobrang sarap talaga eh. Tamang-tama yung timpla tapos yung karne napakalambot. Sigurado ako kapag natikman to ng anak ko, magugustuhan niya rin to. Pareho kami ng paboritong ulam nun eh. Ang dami palang namana sa iyo ng anak mo, no? Oo, be. Bukod sa kamukha ko siya, marami rin kaming pagkakatulad pagdating sa ugali. Mukhang magkakasundo rin kaming dalawa. Halos pareho lang din tayo ng ugali eh. Kailan mo pala ako balak ipakilala sa kanya? Darating din tayo dyan. Hinihintay ko lang na pumayag si Faye na makilala ka nung bata. Huwag kang mag-alala. Medyo nakukwento naman na kita sa kanya eh. Talaga? Oo. Ano namang kinukwento mo sa anak mo tungkol sa akin? Nakwento ko sa anak ko may special na babae sa buhay ko na laging nagpapasaya sa akin bukod sa kanya. Excited na nga rin siya na makilala ka eh. Ang sabi ko sa kanya, sa susunod magkikita rin kayo. Kaya huwag kang mag-alala be. Darating din yung oras na maipapakilala na kita sa anak ko. Papadudot pakiramdam ko noon ay hindi pa talaga ako tuluyang nakakapasok sa buhay ni Noah. Oo, magkasama na kami sa isang bubong at para bang mag-asawa na rin ang turingan. Pero kasi ni minsan ay hindi niya pa ako napakilala sa anak o sa nanay niya. Ang sabi pa ni Noah, ayaw pa rin ng dati niyang asawa na ipakilala ang bata sa bago niyang karelasyon. Ayaw daw nito na makakilala basta-basta ang bata ng kung sino lang na babae sa buhay niya. In-explain naman ni Noah kay Faye na hindi ako basta sino lang sa buhay niya. Pero sa huli nirespeto niya pa rin ang desisyon nito na huwag muna akong ipakilala sa anak nila bilang bagong karelasyon niya. Bukod sa anak ni Noah ay hindi ko pa rin noon nakikilala ang nanay niya. Relihiyosa at konserbatibo daw kasi ang nanay niya at malaki daw ang respeto nito sa kasal at simbahan. Para sa nanay ni Noah, sagrado ang kasal at malaking kasalanan kung tuluyang mapapasawalang bisa ang kasal nila. Ilang beses nga rin daw nitong sinubukan na pag-ayusin sina Noah at Faye pero sa huli, hindi na raw talaga sila magkasundo. Kaya pareho na silang nagdesisyon na huwag nang magkabalikan, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinubukan naman daw nila Noah at Faye noon na mag-file ng annulment para tuluyang mapawalang bisa ang kasal nila. Pero na-deny lamang yon sa korte dahil hindi raw naging sapat ang rason nila para maaprubahan ang annulment nila. Malaki rin ang nalabas nilang pera noon pero nasayang lang dahil kasal pa rin sila matapos ang lahat ng mga ginastos. Kaya naman mula noon ay hindi na muna nila pinag-usapan ang tungkol sa annulment. Mas marami rin silang dapat na i-prioritize pagdating sa mga gastusin, lalo na para sa anak nilang si Jillian. At bago rin ako nagdesisyon noon na sagutin si Noah, ilang beses kong pinag-isipan ang magiging lugar ko sa buhay niya. Bukod sa kasal pa siya sa dati niyang asawa ay wala naman akong masyadong naging problema sa kanya dahil halos lahat ng bagay ay napagkakasunduan naming dalawa. Kaya naman hindi ko na rin napansin noon na lumipas na ang mahigit na 3 taon sa relasyon naming dalawa. At sa paglipas ng panahon ay doon ako nagsimula na maghanap sa relasyon naming dalawa. Doon ko na napansin na para bang may mali na sa setup namin ni Noah. Oh girl, tapos ng shift mo ah. Bakit nandito ka pa sa office? Hinihintay ko yung tawag ni Noah eh. Mag-grocery kasi kami dapat ngayon bago umuwi ng bahay. Unang linggo nga pala ngayon ng buwan, kaya nakaschedule siya ron sa anak niya. Oo, pero dahil Sunday na ngayon, ihahatid niya na lang dun sa bahay ni Faye yung bata bago niya ako puntahan dito sa opisina.
Nung Monday pa sila magkasama ng anak niya dun sa bahay ng nanay niya. Upo na nga muna ako dito sa tabi mo. Sabay na ako sa'yo paglabas mamaya pagdating ni Noah. Tumatawag si Noah. Sagutin ko lang saglit to ah. Sige lang girl. Hello, Be? Nasaan ka na? Be, sorry. Ngayon lang ako nakatawag. Papunta na ako dyan. Papunta ka pa lang? Oo, kasi kakahatid ko lang kay Jillian sa bahay ni Faye. Di ba kanina ka pa nag-chat sa akin na on the way na kayo ni Jillian sa bahay niya? Oo. Ibig sabihin ba, nagtagal ka pa sa bahay niya kanina? Hindi be, hindi ako nagtagal. Saglit lang kami ni Jillian doon. Bago kasi kami makarating sa bahay ni Faye, may nadaanan kaming bagong bukas na coffee shop. Gusto ni Jillian na dumaan muna kami ron. Nag-take out lang kami kasi nga may lakad pa tayong dalawa. Umorder kayo ng pagkain para may pasalubong ka sa ex-wife mo. Pasalubong ni Jillian yun sa mami niya. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan. O sige na, basta papunta na ako. Hintayin mo na lang ako. Ano pa bang magagawa ko? Mag-ingat ka sa pagdadrive. Bye. Bye. Oh, bakit parang ang lalim naman ng buntong hininga mo? Naiinip na kasi ako. Dapat kanina pa nandito si Noah eh. Pero papunta pa lang pala siya. Pero di ba nabanggit mo dati na hindi naman masyadong malayo yung place ng ex-wife niya dito sa opisina natin? Oo nga. Kaya lang may usapan kami kung anong oras niya ako dapat susunduin dito sa opisina eh. Kasama niya kasi yung anak niya. Kaya wala kang magagawa doon. Alam mo, Jello, wala namang problema sa akin kung anak niya lang ang kasama niya. Doon ako naiinis sa part na parang may bonding moment pa sila ng ex-wife niya. Well, hindi mo na maaalis yan kasi nanay siya ng anak ni Noah. Pero ako na yung current girlfriend. Kaya dapat limited na lang ang bonding nilang dalawa. Dapat nga wala na silang bonding at all. Dapat nga hindi na rin siya bumili ng pasalubong para kay Faye. Binilhan niya ng pasalubong ex-wife niya? Hindi direktang binilhan ng pasalubong pero dumaan daw sila ng anak niya sa bagong bukas sa coffee shop kanina. Gusto raw kasing bumili ng bata ng pasalubong para sa mommy niya. Oh, yung bata naman pala may gustong bumili ng pasalubong para sa mami niya. Anong problema doon? Kaninong pera ba yung gagamitin na pambili ng pasalubong? Malamang kay Noah, di ba? So anong iisipin ni Faye? Kay Noah galing ang pasalubong at hindi sa anak nila. Teka nga. Akala ko ba malinaw na doon sa ex-wife niya na hindi na sila magkakabalikan ni Noah at nag-uusap na lang sila para sa bata. Ikaw pa nga yung paulit-ulit na nagsabi sa akin noon dati, di ba? Oo. Oh, bakit ngayon ikaw yung nagbibigay ng mali siya sa ginagawa nilang co-parenting sa anak nila? Ay, ewan ko. Ang hirap pala talaga ng ganitong sitwasyon. Mas mahirap ngayon na magkasama na kami ni Noah sa iisang bahay. Kasi kahit para mag-asawa na kami, hindi ko pa rin maramdaman na akin siya na 100%. Parang kailangan na palagi ako may kahati sa oras niya. Ganon talaga. Kasi may responsibilidad na siya sa ibang babae bago pa man maging kayo ulit. Sinabi ko naman sa'yo nung umpisa pa lang na mahirap yan. Pero dahil nga mahal mo si Noah, handa kang magtiis para sa kanya. Papadudot aaminin ko na kahit 3 taon na kami ni Noah noon at ilang taon na rin silang hiwalay ng dati niyang asawa ay nagsiselos pa rin ako ng mga panahon na yon. Lalo na kapag nandoon ang boyfriend ko sa bahay ng nanay niya kasama ang anak niya. Nung umpisa ng pagsasama namin ay medyo nag-overthink pa ako na baka matagal silang magkasama sa bahay ni Faye. Si Noah kasi ang susundo sa anak niya mula sa bahay nito para sabay na sila ng bata na umuwi sa bahay ng nanay ni Noah. Lahat yon ay inoorasan ko talaga para malaman kung gaano katagal siyang nagstay sa bahay ng dati niyang asawa. Nung umpisa dahil nagsiselos talaga ako kapag tapos na ang 1 linggo ay uuwi siya sa bahay na malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Ang hirap kasing itago at kimkimin ang selos hanggang sa namamanhid na lamang ako at makasanayan namin ang ganong setup ng relasyon naming dalawa ni Noah. Kagaya nga ng sinabi ni Jello, ginusto ko rin naman ang ganong sitwasyon at tinanggap ko kung anumang responsibilidad meron si Noah, papadudot.
Happy 4th anniversary ulit, be. Happy 4th anniversary. Thank you sa pagdala mo sa akin dito sa restaurant na to Na-enjoy mo ba yung mga pagkain? Sobra. Lalo na yung steak kanina. Grabe, dito lang ako nakatikim ng ganung kasarap na luto ng steak. Sabi ko naman sa'yo magugustuhan mo dito eh. Alam na alam mo talaga kung anong pagkain ang gusto ko. Siyempre naman. College pa lang magkakilala na tayo. Kaya alam ko na rin halos lahat ng tungkol sa'yo. Hindi ka naman nagbago eh. Wala naman talagang halos nagbago sa akin eh. Kasama na yung pagmamahal ko sa'yo mula nung college tayo hanggang ngayon. Kaya nga nagpapasalamat ako na binigyan mo ng pangalawang pagkakataon tong relasyon natin. Naramdaman ko kasi na mahal pa rin kita kahit ilang taon na yung lumipas mula nung maghiwalay tayo. Kaya hindi ko na sinayang yung pagkakataon na madugtungan ng kwento nating dalawa. Thank you talaga, Bea. At gaya nga ng pangako ko sa'yo noon, hinding-hindi ko sasayangin tong pagkakataon na binigay mo sa akin. Jillian, huwag kang tumakbo! Daddy! Sabi na nga ba ikaw yan eh? Jillian, anong ginagawa mo dito? Kasama ko po si Mami. Jillian, sabi ko na sa'yo na huwag kang tumakbo, di ba? Ayaw niya po kasing maniwala na si Daddy talaga yung nakita ko kaya lumapit na po ako. Baka lang kasi madapa ka, kaya kita pinipigilang tumakbo. Ay, Noah, pasensya na. Hindi ko na napigilan si Jillian na lumapit sa inyo. Ayos lang. Ano palang ginagawa niyo dito? May minita kong client na gustong kumuha ng kondo para sa fiancé niya. Sinama ko si Jillian kasi nakabakasyon yung yaya niya. Ah, ganun ba? Daddy, sino po siya? Siya si Mylene, girl. Kaibigan ng daddy mo yung kasama niya ngayon. Di ba, Noah? Ha? Oo. Jillian, this is your Tita Mylene, friend ko. Hi po, Tita Mylene. Hello, Jillian. Mas cute ka pala sa personal. Personal? Bakit po? Nakita niyo na po ba ako sa picture? Oo, marami na ako nakita ng mga cute na picture mo sa cellphone ng daddy mo. Jillian, kailangan na nating umuwi. Baka matraffic pa tayo. Kiss ka na kay daddy. Daddy, uwi na raw po kami ni Mami. Pakis po ako sa inyo bago po kami umalis. Sige anak, kiss ka na kay daddy. Bye-bye, Daddy. Bye, Tita Mylene. Bye anak. Bye, Jillian. Sige, Noah. Mauna na kaming umalis ni Jillian. Mag-ingat kayo pa uwi. Salamat. Tara na, Jillian. Sige po, Mami. Bye po ulit, Daddy. Kaibigan? Kaibigan talaga? Pasensya ka na. Alam mo naman na may usapan kami ni Faye na wag mo nang ipaalam sa bata yung tungkol sa'yo eh. Oo, alam ko. Nakakainis lang kasi na hindi mo na nga ako pinakilala sa anak mo bilang girlfriend mo, hindi mo rin ako pinakilala sa ex-wife mo. Sana pinakilala mo rin ako sa kanya na as a friend. Kilala mo naman si Faye sa mga kwento ko sa'yo, di ba? Naipakita ko na rin sa'yo mga picture niya. Kilala ka na rin niya. Ilang beses na kitang nakwento sa kanya. Pero iba pa rin yung pinakilala mo kami sa isa't isa. Para akong hangin lang dito sa harapan nyo kanina. Ni hindi ako sinulya pa ng ex-wife mo. Be, ganun lang talaga si Faye. Hindi siya palakibo sa ibang tao. Pero hindi ako ibang tao lang sa buhay mo, Noah. At dapat alam yun ng ex-wife mo. Be, pasensya ka na talaga. Ano pa ba magagawa ko kung hindi pa ulit-ulit na magpasensya? Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod na. Papadudot minsan talaga. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, darating ka sa point na makakaramdam ka ng matinding pagod. Lalo na kung alam mong ikaw yung mas nag-a-adjust o nag-e-effort. Alam ko naman na ginawa ni Noah ang lahat para mapunan niya ang pagkukulang niya sa akin bilang boyfriend ko. Ayun nga lang ay hindi ko na mababago ang sitwasyon na meron na siyang malaking responsibilidad sa ibang babae. Kahit sabihin na anak niya lang naman ang responsibilidad niya. May mga oras na hindi ko pa rin maiwasan na magselos sa tuwing magkakaroon sila ng maikling oras para magkita o magkasama. Oo, anak na lang naman nila ang namamagitan sa kanila pero malalim ang pinagsamahan nila.
Kaya may selos at takot pa rin akong nararamdaman. Nagkaayos din naman kami pagkatapos ng pagtatalo na yon sa resto noong 4th anniversary dinner namin. At kahit paano ay naramdaman ko ang lalong paglalambing sa akin ni Noah. Siguro kasi alam niya na hindi rin talaga madali ang sitwasyon ko. Imagine 3 taon na kaming magkarelasyon pero hindi ko pa nakikilala ang nanay niya o ang anak niya. May parte sa sarili ko na parang hindi pa talaga ako parte ng buhay niya. Para bang nakasabit lamang ako. At minsan ay nasasaktan ako kapag may ibang tao na nagsasabi sa akin na kabit lang ako ni Noah. Kasi nga hanggang sa mga oras na ito ay may bisa pa rin ang kasal nila. Ilang beses lang naming pinag-usapan ang tungkol sa annulment nila at nauwi yon sa pagtatalo. Ang dating kasi ay pinipilit ko siyang asikasuhin ang annulment pero dahil nga sa malaking gastos ay hindi niya priority na gawin ang bagay na yon kaya naiinis ako. Ito talaga ang dahilan kung bakit po ako sumulat sa Barangay Love Stories dahil nahihirapan na ako sa relasyon naming dalawa. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina ay hindi ko pa rin maalis sa sarili ko ang magselos at matakot na baka muling magkaayos si Noah at ang dati niyang asawa. Dahil ang alam ko ay single pa rin si Faye hanggang sa ngayon. Natatakot po ako na mapunta sa walang relasyon namin na sobrang iniingatan at pinaglalaban ko. Pero dapat pa nga ba akong kumapit o dapat ko nang bitawan ang lalaki na pakiramdam ko ay wala naman akong balak na pakasalan kahit na kailan. Ngayon pa lamang Papa Dudut ay nagpapasalamat na ako sa payong maibibigay ninyo sa akin at ng ating mga kabarangay. Hanggang dito na lamang din po ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mylene. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.